Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay nakikinig sa mga kwentong puno ng sakit, pag-asa at paglaban. At ngayon, heto ang ating kwento. Sa bayan ng San Jacinto, kung saan mabilis kumalat ang balita pero mabagal mawala ang tsismis, doon naninirahan si Serafin Vamores Veira o mas kilala ng lahat bilang si Sera. Sa unang tingin, wala kang makikitang kakaiba sa kanyang buhay. Isa lamang siyang simpleng babae na laging maagang gumising, tahimik magtrabaho at mas inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili. Ngunit sa likod ng mahinahon niyang mukha at maingat na kilos ay isang pusong sanay magsikap, magtiis at magpakatatag kahit walang pumapalakpak para sa kanya. Bago pa naging asawa ni Leandro Vera, si Sera ay isang public school teacher sa probinsya. Hindi siya lumaki sa marangyang tahanan. Ang kanyang ama na si Gervasio ay dating karpinterong ngayon ay madalas ng dapuan ng rayuma, habang ang yumawon niyang ina ay kilala noon sa kanilang lugar bilang babaeng kahit gipit ay hindi kailanman nang hingi ng awa. Doon nahubog si Sera, sa bahay na walang luho pero hitik sa dangal. Marunong siyang makontento pero hindi siya tamad mangarap. Nang makilalo niya si Leandro sa isang outreach program ng paaralan, hindi niya inakalang iyon na ang simula ng buhay na sabay magpapaligaya at magpapaluha sa kanya. Si Leandro ay isang tahimik na lalaki, maayos manamit, magalang magsalita at hindi gaya ng ibang anak mayaman na mayabang tumingin sa kapwa. Hindi naman sobrang yaman ang pamilya nito sa paningin ng marami, pero alam ng mga taga-bayan na ang apelidong Vera ay may impluensya. May mga paupahang pwesto, lupang minana at mga koneksyon sa munisipyo. Higit sa lahat, kilala ang ina ni Leandro na si Donatella Vera, isang babaeng kapag pumasok sa isang silid ay parang siya agad ang may-ari ng hangin. Noong una, pinaniwala ni Sera ang sarili na baka mahigpit lang talaga ang biyena niya. Baka protective lang sa anak, baka hindi pa siya lubos na kilala. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili tuwing mapapansin niyang malamig ang tingin ni Donatella sa kanya. Mukhang mabait ka naman, minsang sabi ni Donatella sa kanya noong unang beses siyang inimbitahan sa tanghalian. Pero ang kabaitan hiha, madaling pikein. Ang ugali, lumalabas pagkasal na. Napangiti lang si Sera noon. Opo tita, sana po makilala niyo pa ako ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng mesa, mariin niyang pinisilang sarili niyang palad. Hindi niya malilimutan ang paraan ng pagkakasabi ni Donatella. Hindi iyon payo, babala iyon. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin siyang pakasalan ni Leandro. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa lumang simbahan kasama lamang ang ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Walang engrandeng resepsyon, walang mahabang listahan ng bisita, at lalong walang masayang mukha mula kay Donatella. Dumalo man ito, kapansin-pansin ang paninigas ng kanyang mga labi sa bawat ngiti ng bagong kasal. Hayaan mo na si Mama, bulong ni Leandro kay Sera ng gabing iyon habang nasa maliit nilang inuupahang bahay pa lamang sila noon. Matatanggap ka rin niya, hindi naman siya ganyan habang buhay. Napatingin si Sera sa asawa at pilit nang ngumiti. Sana nga. Lumipas ang mga buwan. Nagkaroon sila ng anak na si Elio, isang batang lalaki na parang isinilang na may mapayapang mata. Dahil sa pagdating nito, lalo pang nagsikap si Sera. Umalis muna siya sa pagtuturo upang tutukan ng pag-aalaga sa anak at sinabayan ito ng maliit na sideline. Gumagawa siya ng customized cakes, pastry boxes at dessert trees para sa kaarawan, binyag at munting salo-salo sa barangay. Hindi man malaki ang kita sa umpisa, sapat iyon para makatulong sa bahay at hindi lubos umasa kay Leandro. Unti-unti, nakilala ang kanyang gawang matatamis. Ang kapitbahay nilang si Aling Sabel ang unang nag-order sa kanya ng 2 leches flan para sa kaarawan ng apo. Sumunod si Perlina Day, isang event stylist na laging may bitbit na tela at measuring tape sa bag, at doon nagsimulang dumami ang suki ni Sera. Ang gaan ng kamay mo sa timpla, sabi ni Perlina minsang kinuha nito ang order na mocha cake. Alam mo, may potensyal ka talagang lumaki. Napangiti si Sera.
Salamat Ate Perlina. Unti-unti lang muna. Basta makatulong sa panggastos kay Elio. Hindi marangya ang buhay ng mag-aanak, pero tahimik at marangal. Sa umaga, naghahanda si Sera ng almusal habang si Leandro ay nagkakape sa lamesa. Sa hapon, inaayos niya ang mga order habang natutulog si Elio. At sa gabi, sabay silang tatlo sa simpleng hapunan. Para sa iba, yun na ang masasabing payapang buhay. Pero hindi pala lahat ng tahimik ay ligtas. Tuwing bumibisika si Donatella, parang may kasamang malamig na hangin ang pagdating nito. Kahit malinis ang bahay, may mapupuna siya. Kahit maayos ang ayos ni Elio, may masasabi pa rin siya. Kahit mainit ang kape, parang mapait pa rin sa dila niya. Sera, ani niya minsang pumasok sa kusina habang naghahanda ng merienda ang manugang. Ganito ba talaga kaalat ang sopas mo o ako lang ang may dila rito? Hindi nakasagot si Sera kaagad. Pasensya na po, baka napadani ang timpla. Baka? Sabat ni Donatella. Sa kusina, hindi uso ang baka. Dapat sigurado. Napayuko si Sera at tahimik na inayos ang mangkok. Nang gabing iyon, muli niyang sinabi kay Leandro ang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong mali sa akin. Mahina niyang sabi habang inaayos ang kumot ni Elio. Parang kahit anong gawin ko, hindi niya ako matanggap. Nagbuntong hininga si Leandro. Ganyan lang talaga si Mama. Huwag mo nang dibdibin. Madaling sabihin sa'yo yan kasi hindi ikaw ang lagi niyang tinitira. Tumingin si Leandro sa kanya, ngunit ilang segundo lang ay umiwas din ng tingin. Ayokong lumaki pa ang issue. Doon pa lang, may kung anong malamig na bagay ng tumimo sa dibdib ni Sera. Hindi niya iyon ipinakita, pero naramdaman niya ang unang lamat sa tiwala. Hindi dahil nananakit si Leandro, kundi dahil tuwing kailangan niyang may pumanig sa tama, mas pinipili nitong manahimik. Mas lalong sumidi ang tensyon nang magsimulang mas madalas dumalaw sa bahay si Maris, ang hipag ni Leandro. Mas bata ito kay Donatella ngulit kapareho ang hilig sa panlalait na nakabalot sa peke at malagkit na lambing. Naku, Ate Sera, sabi ni Maris minsang dumating habang may inaayos na cake box si Sera. Ang sipag mo talaga. Pero hindi ka ba napapagod? Baka mamaya kakakayod mo, hindi mo na mabantayan si Kuya. Anong ibig mong sabihin? Diretso ngulit mahinahong tanong ni Sera. Wari napatawa si Maris. Wala naman. Sinasabi ko lang ang mga lalaki kasi kailangan ng asikaso. Nakasandal si Donatella noon sa pintuan at waring natutuwa sa usapan. May punto si Maris. Ang asawa hindi lang pinapakain, binabantayan din. Mula roon naging mas malinaw na ang mga patutsada. Kapag may lalaking customer na kukuha ng order, pinagmamasdan siya ni Donatella. Kapag may delivery rider na nag-abot ng supplies, may bahid agad ng hinala ang tingin nito. Kapag tumulong si Attorney Jonel Sarmiento sa Barangay Legal Aid Seminar at kinamusta lamang si Sera bilang kakilala ng kuya nito, tinandaan agad ni Donatella ang pangalan. Isang hapon habang nagpapaypay si Sera sa may bintana at natutulog si Elio sa duyan, dumating ang kaibigan niyang si Amina Roses, ang barangay health worker na kilala sa pagiging prangka ngunit makatarungan. Parang pumayat ka, puna ni Amina pagkakita pa lang sa kanya. Okay ka lang ba? Napangiti si Sera ng pilit. Pagod lang siguro. Hindi yan simpleng pagod. May bumababag sa'yo. Tahimik si Sera saglit bago tuluyang nagsalita. Minsan, naiisip ko, Amina, baka ako talaga ang problema. Baka may mali sa kilos ko kaya hindi ako matanggap ng biyenan ko. Agad umiling si Amina. Huwag mong ibabalik sa sarili mo ang kasalanan ng ibang tao. May mga taong ayaw sa'yo, hindi dahil may mali ka, kundi dahil hindi ka nila kayang kontrolin. Tila tumama iyon ng diretso sa puso ni Sera. Dahil sa unang pagkakataon, may nagsabi ng bagay na ayaw niyang aminin sa sarili. Hindi siya kinasusuklaman ni Donatella dahil masama siya. Kinasusuklaman siya nito dahil hindi siya yumuyuko. Lumipas pa ang ilang buwan. Lumalaki si Elio, lumalawak ng kaunti ang negosyo ni Sera, at lalong nagiging madalas ang tahimik ngunit matutulis na pagdalaw ni Donatella. Kapag umaalis si Sera para mamili ng baking supplies, may mga matang parang sumusunod sa kanya. Kapag dumaraan siya sa covered court, may isang lalaking nakasombrerong tila nagkukunwaring may hinihintay. Kapag nasa palengke siya, parang paulit-ulit niyang nakikita ang parehong motorsiklo sa malayo.
Minsan pa nga, napansin iyon ni Mang Delpin, ang tricycle driver na madalas sumusundo sa kanya kapag may dalang mabibigat na kahon. Ma'am Sera, maingat nitong sabi habang inaayos ang panali ng mga box sa likod. Napapansin ko lang ha, parang may lalaking sunod ng sunod sa'yo nitong mga nakaraang linggo. Bahagyang natigilan si Sera. Talaga po ba? Oo, baka nagkakataon lang, pero mag-ingat ka pa rin. Hindi agad nagsalita si Sera. Sinilip niya ang kalsada, ngunit wala na roon ang lalaking tinutukoy ni Mang Delpin. Gayunman, may kung anong kaba ng gumapang sa kanyang likod. Nang gabing iyon, tahimik na naghahapunan ng mag-anak. Naglalaro si Elio ng kutsara sa gilid ng plato habang si Leandro ay abala sa cellphone. Si Sera ay ilang beses sumulyap sa bintana. "Anong iniisip mo?" tanong ni Leandro. "Parang may sumusunod sa akin itong mga araw." Tumingala si Leandro. "Sinong susunod sa'yo?" "Hindi ko alam, baka mali lang ako, pero napansin din ni Mang Delpin." Saglit na nanahimik si Leandro bago muling yumuko sa pagkain. "Baka customer lang, o baka naman napapraning ka dahil sa stress." Hindi na sumagot si Sera. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may piraso ng takot na nagsimulang magkaroon ng pangalan. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang lumang opisina sa ikalawang palapag ng commercial building, tahimik na umupo si Donatella Vera sa harap ng mesa ng isang lalaking may manipis na bigote at mapanuring mga mata. Ang pangalan nito ay Nicanor Balenya. 6 na buwan, malamig na sabi ni Donatella habang inilalapag ang sobre sa mesa. "Araw-araw mo siyang susundan. Gusto kong malaman kung sino ang mga lalaki sa buhay niya, saan siya pumupunta at anong mga sikreto ang itinatago niya." Tiningnan ni Nicanor ang kapal ng sobre, saka muling tumingin kay Donatella. "Sigurado po ba kayo rito, ma'am?" Bahagyang ngumiti si Donatella, ngulit walang init iyon. "Ang babaeng yan, aniya, ay hindi bagay sa pamilya namin at ako mismo ang magpapatunay niyan." Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating kwento, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iisa ang dahilan kung bakit tayo naririto. Para tunghayan ang mga kwentong sumasalamin sa sakit, katatagan at pag-asa ng mga taong ayaw magpatumba sa buhay. Matapos ang gabing tahimik ngulit mabigat na kinausap ni Donatella Vera ang private investigator na si Nicanor Balenya, nagsimula ang isang yugto ng buhay ni Sera na hindi niya alam na unti-unti na palang ginuguhitan ng mga matang mapanuri. Sa mga sumunod na araw, walang anumang ipinakitang kakaiba si Donatella. Patuloy itong dumadalaw sa bahay ni Leandro at Sera na parang wala lang. May dala pa minsan na prutas para kay Elio, o di kaya'y supas na kunwari ay inihanda para sa apo. Ngunit sa likod ng bawat pilit na lambing na iyon ay may lihim na layunin. Bawat kilos ni Sera ay gusto niyang mabantayan, mabusisi at bigyan ng mali siya. Samantala, si Sera ay abala sa pang-araw-araw niyang buhay. Mas lumalaki na si Elio kaya mas dumadami rin ang pangangailangan nito. Sa umaga, ginigising niya ang anak ng may halik sa noo. "Bangon na anak, tingnan mo, sumisilip na ang araw." Minsan ay magrereklamo pa si Elio ng nakapikitang mata. 5 minutes pa mama." Napapangiti si Sera. "Sinasabi mo na yan kahit hindi ka pa marunong magbasa ng oras." Pagkatapos asikasuhin ng anak, aayusin niya ang kusina, magbabalot ng mga pastries at kakausapin ng suppliers para sa mga order niya. Minsan ay pumupunta siya sa palengke para bumili ng itlog, harina at butter. Sa ibang araw naman ay tumatawid siya sa kabilang barangay dahil may umorder ng dessert table para sa binyag. Kapag Sabado, dumadalaw siya sa kanyang amang si Gervasio, dala ang pagkain at mga gamot nito. Wala siyang ibang mundo kundi ang kanyang pamilya, negosyo at ilang taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi niya alam, sa bawat lakad niya ay may matang sumusububay. Mula sa gilid ng bakery supply store, sa tapat ng school gate, sa waiting shed malapit sa barangay hall, naroon si Nicanor, tahimik at sanay sa ganitong trabaho. Minsan ay naka-helmet sa motorsiklo, minsan ay kunwaring nagbabasa ng dyaryo sa karinderya. Minsan na may hawak na cellphone na parang may kachat, ngunit ang totoo, lihim siyang kumukuha ng litrato. Sa unang linggo,
Professional lang ang tingin niya sa ginagawa. Trabaho lang. Pero habang tumatagal, may unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Isang tanghali, nakita niyang binili ni Sarah ang paboritong tinapay ng ama nito sa lumang panaderya sa kanto. Pagdating sa bahay ni Gervasio, siya pa ang naglinis ng paa nitong namamaga at nagmasahe sa tuhod bago inabutan ng pagkain. Anak, hindi mo na dapat ginagawa lahat to, sabi ni Gervasio habang nahihiya. Pagod ka na sa bata at sa negosyo mo. Wala po yan, tay, sagot ni Sarah habang inaayos ang kumot nito. Mas gusto kong mapagod kesa mapabayaan ka. Tahimik lang si Nicanor sa labas ng bakod, hawak ang telephoto lens. Nakatingin siya sa babaeng inutusan siyang hanapan ng dumi, ngunit ang paulit-ulit niyang nakikita ay sakripisyo. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Nakita niyang minsan, naglalakad si Sarah sa ilalim ng init ng araw bitbit ang 2 kahon ng cake dahil ayaw nitong magbayad ng dagdag sa delivery fee. Nakita rin niyang sa Barangay Health Center, si Sarah pa ang nag-abot ng merienda sa 2 matandang kasabay niyang nakapila. Kapag may lalaking bumabati rito, magalang lamang itong tumutugon at agad nang umaalis. Kapag may customer na lalaki, business-like ang tono nito at laging bukas ang usapan. Walang lihim, walang landian. Minsan, habang umiinom ng kape si Nicanor sa isang tindahan, tinawagan siya ni Donatella. "Oh, ano na?" Matigas nitong tanong. "May nahuli ka na ba?" "Tuloy-tuloy ko pong minamanmanan, ma'am," sagot ni Nicanor. "Sa ngayon po, wala pa naman akong nakikitang..." "Wala?" putol ni Donatella. "Imposibleng wala. Ang ganyang mga babae magagaling ang tago." Tahimik si Nicanor. "Dagdagan mo ang oras mo," utos ni Donatella. "Baka kasi petiks ka. Hindi kita binabayaran para sabihin sa akin na mabait ang babaeng yan." Pagkababa ng tawag, matagal na napatitig si Nicanor sa baso ng kapeng hawak niya. Sa dami ng kasong hinawakan niya noon, mga asawa talagang nambakabae, mga empleyadong nagnanakaw, mga negosyanteng may doble kara, madali niyang nakikita kung may tinatago ang isang tao. Pero kay Sarah, wala. At iyon ang problema ni Donatella. Hindi siya naghahanap ng katotohanan. Naghahanap siya ng dahilan para kamuhian ang babaeng ayaw niyang tanggapin. Sa bahay naman ng mga Vera, hindi pa rin nawawala ang malamig na ihip sa tuwing dumarating si Donatella. Minsan, nadatnan nitong nag-uusap si Sarah at si Attorney Jonel Sarmiento sa tapat ng gate. Dumaan lamang si Jonel para mag-abot ng invitation sa libreng legal aid seminar ng munisipyo dahil natatandaan niyang may kakilala siyang kaibigan sa pamilya Valmores. "Salamat, attorney," sabi ni Sarah habang tinatanggap ang papel. "Sabihin ko rin po kay Amina." "Okay, Sarah," gaanang nasagot ni Jonel. "Kung may kakilala kang nangangailangan ng payo, padalhin mo lang." Eksakto namang bumaba noon si Donatella. "Ang aga-aga may kadate ka pala sa gate," matalim nitong sabi. Nagulat si Sarah. "Hindi po, nag-aabot lang siya ng..." "Ano yun? Seminar?" sabad ni Donatella, saka tinignan si Jonel mula ulo hanggang paa. "Talagang seminar lang?" Napahiya si Jonel, ngunit pinili nitong maging magalang. "Magandang umaga po, aalis na po ako." Pagkaalis ng abogado, hindi na napigilan ni Sarah ang sarili. "Tita, sana naman po hindi niyo lagyan ng malisya ang bawat pakikipag-usap ko." Kung malinis ka, malamig na sagot ni Donatella. "Bakit ka natatamaan?" Nasa sala si Leandro noon at narinig ang usapan. Ngunit gaya ng nati, pinili niyang pumasok na lamang sa kwarto at magkunwaring walang narinig. At iyon na naman ang lalong tumarak sa puso ni Sarah. "Leandro," sabi niya ng gabing iyon habang pinapatulog nila si Elio, "hanggang kailan ka mananahimik?" Nagbuntong hininga ang lalaki. "Ayoko lang ng gulo." "Pero ako ang pinapahiya." "Hindi ka naman pinapahiya kung hindi mo papansinin." Napatawa si Sarah, ngunit wala iyong saya. Madaling sabihin yan kapag hindi ikaw ang tinatapakan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumaki ang negosyo ni Sarah. Naging suki niya ang school canteen ng kabilang barangay. Minsan ay nakakakuha siya ng order para sa maliliit na corporate meetings mula sa kaibigan ni Perlina. Dahil dito, mas madalas siyang lumalabas at bawat paglabas niya, mas lalo ring nagiging masigasig si Nicanor sa pagsunod sa kanya. Ngulit lalo lamang tumitibay ang isang katotohanan. Malinis si Sarah. Isang hapon, habang nakaupo sa opisina niya si Nicanor at inaayos ang mga litrato,
napansin niyang punong-puno ang folder ni Sarah ng iisang bagay lamang. Pagod na mukha, kahon ng cake, groceries, gamot ng ama, school papers ni Elio, at ilang resibo. Walang motel, walang lihim na yakapan, walang tagong pagtatagpo. Maya-maya'y dumating si Donatella mismo sa opisina niya. Nasaan ang file? Agad nitong tanong. Iniabot ni Nicanor ang envelope. Tinignan nito ang mga larawan, saka kumunot ang noo. Palengke? Bakery supply? Health center? Bahay ng tatay? Sunod-sunod nitong basa. Ito na yon? Opo, ma'am. Maingat na sagot ni Nicanor. 6 na buwan ko po siyang sinundan. Wala po talaga akong nakitang katibayan ng pangangaliwa. Tumingin si Donatella sa kanya ng matalim. Hindi ako naniniwala. Pasensya na po pero iyon ang totoo. Bigla nitong inihagi sa mesa ang mga litrato. Baka naman binayaran ka. Nanigas si Nicanor. Hindi po ako ganon. Lahat may presyo. Madiing sabi ni Donatella. Baka hindi palang sapat ang ibinigay ko. Ma'am, pigil ang inis na tugon ni Nicanor. Trabaho ko pong maghanap ng totoo. At ang totoo, wala kayong makukuhang dumi sa manugang ninyo. Ilang sandali silang nagkatitigan. Kita sa mukha ni Donatella ang pagniningit-ngit. Ngunit hindi dahil may kasalanan si Sarah, kundi dahil pinapatunayan ng katotohanan na mali siya. Paglabas ni Donatella sa opisina, hindi iyon dumiretso sa bahay. Sa halip, dumaan nito sa computer shop ng pamangkin niyang si Jorel Vera, isang lalaking nasa late 20s na kilala sa barangay bilang mahusay sa editing, paggawa ng tarp, at kung ano-ano pang digital layout. Tita, gulat na bati ni Jorel nang makita siya. Napadaan kayo. May inilapag si Donatella sa counter, isang brown envelope. May ipapagawa ako. Binuksan niyo ni Jorel at nakita ang iba't ibang larawan ni Sarah sa palengke, sa seminar, sa paghawak ng mga cake boxes, sa pakikipag-usap sa mga customers. Ano pong gagawin dito? Lumapit si Donatella. Bumaba ang boses nito. Gagawa tayo ng mga larawang magpapatunay na tama ako. Napatigil si Jorel. Tita, ibig niyo pong sabihin i-edit? Hindi ka naman siguro bobo. Mataray nitong sabi. Ilagay mo siya sa mga lugar na ikasisira niya. Hotel, restaurant, parking lot, kahit saan. Basta mukhang totoo. Ayokong madamay dyan, mahinang sabi ni Jorel. Kumislap ang mga mata ni Donatella. Hindi ka madadamay kung tatahimik ka at tutulungan din kita sa utang mo sa pwesto. Iyon ang kahinaang alam ni Donatella. Lubog sa utang si Jorel matapos malugi sa printing materials at sa takot na mawalan ng shop, unti-unti itong napayag. Sa loob ng ilang linggo, lihim silang gumawa ng mga larawan. Kinuha nila ang isang litrato ni Sarah sa tapat ng seminar hall at ipinasok iyon sa imahe ng isang restaurant booth kasamang isang lalaking hindi niya naman kilala. Isang kuha niya habang kumukuha ng kahon mula sa kotse ay ginawa nilang esenang parang papasok siya sa isang motel kasama si Jonel. May isa pang larawan kung saan parang may lalaking humahawak sa baywang niya sa parking lot, samantalang ang orihinal noon ay inaalalayan lang siya ni Mang Delphine dahil nadulas siya sa basang kalsada. Nang makita ni Donatella ang final outputs, unti-unti itong napangiti. Ngayon, bulong nito, maniniwala na rin ang anak ko. Dumating ang gabing iyon matapos ang isang mahabang araw ng deliveries ni Sarah. Umuulan ng malakas. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda at ramdam niya ang bigat ng katawan matapos maghatid ng order para sa birthday ng anak ni Perlina. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Nasa sala si Leandro, nakaupo sa dilim, hawak ang ilang printed photos. Bakit patay ang ilaw? Tanong ni Sarah habang isinasabit ang bag. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, dahan-dahan nitong inilapag ang mga larawan sa mesa. Sabihin mo sa akin. Malamig nitong sabi. Ano to? Lumapit si Sarah. Pagkakita niya sa mga larawan, parang biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi totoo to. Agad niyang sabi. Peke yan. Tumaas ang dibdib ni Leandro. Lahat na lang peke. Lahat na lang gawa-gawa. Leandro, tignan mo naman ng maayos. Hindi ako yan. Ibig kong sabihin, ako ang nasa picture pero hindi totoo ang eksena. Inedit yan. 6 na buwan ka na palang may tinatago. Hindi makapaniwala si Sarah. Ano?
Lumabas mula sa anino si Donatella, waring noon pa naghihintay sa eksenang iyon. Sabi ko sa'yo, anak, anito na kunwari sugatan ng boses. Hindi ko gugustuhing masaktan ka kung hindi ko sigurado. Napaatras si Sarah, nanginginig. Kayo? Kayong may gawa nito? Bakit? Balik ni Donatella. Natakot ka bang nabunyag ka? Hindi ako natatakot dahil wala akong kasalanan. Ngunit sa gabing iyon, mas malakas ang boses ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Basang-basa ang damit ni Sarah, nanginginig ang mga daliri niya, at sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, tumingin sa kanya si Leandro na parang isang ekstranghera. Hindi na siya nakaimik. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil ang sakit ng hindi paniniwalaan ng taong pinakaminahal mo ay parang kidlat na sabay dumapo sa dibdib at lalamunan. Sa kwarto, mahigpit niyang niyakap ang natutulog na si Elio habang tahimik na umaagos ang luha niya. Sa labas, nagpapatuloy ang ulan. Sa sala, hawak pa rin ni Leandro ang mga larawang hindi naman totoo. At sa gitna ng gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sarah na may gumuho na sa loob ng kanyang tahanan. Pero sa kabilang dulo ng bayan, sa maliit na kusina ng health center, nakikinig si Amina sa nanginginig na boses ni Sarah sa telepono. Amina, halos pabulong niyang sabi, sinisira nila ako. Tahimik sandali si Amina bago sumagot ng marini. Makinig ka sa akin, Sarah. Huwag kang bibigay. Kung edited ang mga larawang yan, may paraan para patunayan. At sa oras na mapatunayan mong gawa-gawa lang lahat, hindi ka na magtatago. Lalaban ka. Bago tayo tuluyang sumunod sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkalayo tayo, may mga kwentong sabay-sabay nating dinaramdam. Mga kwentong hindi lang tungkol sa luha, kundi tungkol sa lakas ng loob na bumangon kapag ang buong mundo ay tila sabay-sabay kang binubuwal. Matapos ang gabing binagsakan si Sarah ng mga peking litrato at malamig na pagdududa ng sariling asawa, hindi siya agad natulog. Buong magdamag siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa ulan sa bintana habang mahigpit ang yakap kay Elio. Ramdam niya ang mabigat na paghinga ng bata sa kanyang dibdib at sa bawat segundo ng katahimikan ay lalo niyang nararamdaman ang kirot ng gabing iyon. Hindi dahil natatakot na baka may maniwala sa kasinungalingan, kundi dahil naniwala ang lalaking nangakong hindi siya pababayaan. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakabukas pa rin ang ilaw sa sala. Naandun si Leandro. Nakaupo sa parehong pwesto, hawak pa rin ang ilan sa mga larawang tila gusto nitong paulit-ulit paniwalaan kahit maliwanag namang may mali. Hindi ka pa natutulog? Mahinang tanang ni Sarah, ngulit wala na ang dating lambing sa boses niya. Pagod na iyon, basak na. Hindi agad sumagot si Leandro. Maya-maya, ibinaba nito ang hawak na mga papel. Kung talagang peke ang mga to, anito, bakit parang ang daming pagkakataon na may lalaking nakapaligid sa'yo? Mapait na napatawa si Sarah. Lalaki? Leandro, isa dyan abogado sa munisipyo na nag-abot lang ng seminar invitation. Isa dyan rider ng supplier. Isa dyan hindi ko man lang kilala dahil dinikit lang ako sa katawan ng ibang tao sa litrato. Ganun ka kababa tumingin sa akin para isipin mong konting kuha lang sa picture, totoo na agad lahat? Napahawak si Leandro sa noo. Hindi ko alam ang paniniwalaan ko. Ang totoo, mariing sabi ni Sarah, iyon ang paniwalaan mo, hindi yung gusto lang marinig ng nanay mo. Bago pa man makasagot si Leandro, lumitaw na sa hagdan si Donatella, suot ang seda nitong loba at parang matagal nang nakikinig sa usapan. Leandro, sabat nito, huwag ka nang magpadala sa drama niya. Ganyan ang mga babaeng nahuhuli. Iiyak, magpapalusot, magpapakabiktima. Doon tuluyang napatingin si Sarah sa biyena niya nang walang takot. Kayo ang nagpakana nito. Patunayan mo, nakataas noong sagot ni Donatella. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa tatlo. Ngunit sa pagkakataon niyon, hindi na umurong si Sarah. Kung dati ay pinipili niyang manahimik para hindi lumaki ang gulo, ngayon ay pakiramdam niya kung tatahimik pa siya, tuluyan ng dudurugin ang pagkatao niya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa health center para makipagkita kay Amina Roses.
Pagkakita pa lang sa mukha ni Sarah, alam na agad ng kaibigan niyang hindi iyon basta kulang sa tulog. Hindi ka lang umiyak, mahinang sabi ni Amina habang iniaabot ang mainit na kape. Parang buong gabi kang tinadyakan ng mundo. Umupo si Sarah at inilapag ang brown envelope na kinalalagyan ng mga larawan. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya nang isa-isahin niya iyong inilabas sa mesa. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula, bulong niya. Tahimik na tinignan iyon ni Amina. Habang tumatagal, lalo itong kumukuyom ang kamao. Ang kakapal ng mukha, madiing sabi nito. Kung sino man ang gumawa nito, siguradong may intensyong wasakin ka. Si Donatella. Hindi na nagulat si Amina. At si Leandro? Suminghap si Sarah bago sumangot. Naniniwala siya. O baka gusto niyang maniwala para hindi niya kailangang kontrahin ang nanay niya. Naupo si Amina sa tapat niya. Makinig ka. Hindi ka makakalaban gamit lang ang pag-iiyak. Kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng taong marunong tumingin sa ganitong mga larawan. Doon niya muling naalala ang sinabi ni Amina sa telepono nung isang gabi. May paraan. May laban. Nang hapon iyon, sa tulong ni Amina, nakipag-ugnayan sila kay Attorney Jonel Sarmiento. Sa maliit nitong opisina sa munisipyo, maingat pa tinignan ni Jonel ang mga larawan. Sa unang tingin, sabi nito, maayos ang pagkaka-edit. Hindi ito pangkaraniwang simplang filter o dikit lang, pero may mapupuntahan tayo rito. Paano? Agad na tanong ni Sarah. May kakilala akong digital forensic specialist sa lungsod, si Engineer Kyle Numeron. Siya ang pinakamainam tumingin sa metadata, shadow inconsistencies, layer artifacts at iba pang technical signs. Kapag sinabi niyang manipulated to, may laban ka. Tahimik si Sarah sandali. Attorney, paano kung kahit mapatunayang peke, hindi pa rin ako paniniwalaan ni Leandro? Hindi agad sumagot si Jonel. Sa halip, maingat niya munang inayos ang mga larawan sa mesa bago nagsalita. May mga taong gusto ang katotohanan, may mga taong gusto lang ang katahimikan, at may mga taong mas pinipili ang kasinungalingang komportable kesa katotohanang kailangan nilang panagutan. Ang tanong, alin doon ang asawa mo? Hindi iyon nasagot ni Sarah. Makalipas ang 2 araw, bumiyahe sila ni Amina at Jonel papuntang lungsod para ipasuri ang mga larawan. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding gulo, nakalayo si Sarah sa barangay at sa mapanghusgang mga mata ng mga taong nakarinig na marahil ng kung ano-anong bulong mula kay Donatella. Habang nasa van, nakatanaw lang siya sa labas, iniisip kung paano umabot sa puntong ang sarili niyang dangal ay kailangan niya pang patunayan. Tahimik si Amina sa tabi niya hanggang sa ito na ang nagsalita. Huwag mong hayaang na pati sarili mong tingin sa sarili mo, madumisan nila. Tumingin si Sarah sa kainigan. Napapagod na ako, Amina. Mapapagod ka talaga, pero huwag kang bibitaw sa totoo. Sa opisina ni Engineer Kyle Numeron, agad na napansin ng lalaki ang tensyon sa mukha ni Sarah. Nasa late 30s ito, maayos magsalita at halatang sanay sa mga kasong may bahid ng paninira at digital manipulation. Hindi ako magbibigay ng final opinion hanggat hindi ko nasusuri ng mabuti. Sabi niya habang iniska ng mga print at copy files na ibinigay ni Jonel. Pero sa totoo lang, may ilan na agad akong napapansing mali. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Ano pong mali? Lumapit si Kael sa monitor at pinalaki ang isa sa mga larawan. Tingnan mo rito, ang ilaw sa mukha mo ay mula sa kaliwa, pero ang anino ng lalaking katabi mo ay mula sa kanan. Hindi magtatagpo yan sa totoong kuha. Dito naman, iba ang resolution ng gilid ng braso mo kaysa sa katawan ng lalaking katabi mo. At ito, tinap niya ang screen. May cut line artifact sa may buhok mo. Malinis ang pagkakagawa pero may naiiwan pa ring bakas. Parang unti-unting nabunutan ng tinik ang dibdib ni Sarah. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos siyang yurakan, may isang tao nang tumitingin sa kanya hindi bilang sinungaling, kundi bilang biktima ng pagsisinungaling. Tumagal ng ilang linggo ang masusing pagsusuri, samantala sa bahay nila, lalong lumamig ang trato ni Leandro. Hindi na sila sabay kumakain. Kapag nagsasalita si Sarah, maikli at pilitang sagot nito. Minsan pa nga, habang naghahapunan sila, sinabi ni Donatella sa harap mismo ni Elio,
Kawawa talaga ang mga batang lumalaki sa bahay na walang matinong ina. Napahawak si Sarah sa kutsara. Tama na po. Tama na? Maanghang na balik ng biyenan. Bakit? Masakit marinig. Hindi na napigilan ni Sarah ang sarili. Mas masakit po yung gumagawa ng kasinungalingan para lang sirain ang isang taong wala namang ginawang masama sa inyo. Humigpit ang panga ni Donatella. Mag-ingat ka sa bibig mo. Hindi na po ako matatakat sa inyo. Biglang napatayo si Leandro. Pwede ba? Ayoko nang sigawan sa harap ng bata. Agad na napatingin sa kanya si Sarah. At ako? Kailan mo ko ipagtatanggol sa harap ng nanay mo? Tahimik siya. Iyon na naman ang sagot ng asawa niya. Katahimikan. Nang dumating ang araw ng resulta, muling nagtungo sina Sarah, Amina at Jonel sa opisina ni Engineer Kael. Nakatupi ang formal na report sa isang folder na kulay abo. Napakalinaw ng findings, manipulated images, inconsistent light sources, layered compositing traces, metadata irregularities, and evidence of digital editing. Walang duda, peke ang lahat. Napaluha si Sarah, ngunit hindi ito katulad ng mga naunang luha niya. Hindi ito luha ng pagkawasak. Ito ang uri ng luha na dumarating kapag ang isang taong matagal nang hinihila sa ilalim ay biglang nakaangat para huminga. Pwede ko ba itong gamitin? Tanong niya. Tumanggo si Janelle. Oo, at hindi lang iyan. Pwede rin nating kausapin ng private investigator kung handa siyang magsalita. Kapag umamin siyang wala siyang nahanap sa loob ng 6 na buwan, mas mabibigat ang lalabas laban sa nagpakalat nito. Doon nila muling binalikan si Nicanor Balenya. Sa una, ayaw magsalita ng lalaki. Kita sa mukha nito ang pag-aalangan. Hindi siya masamang tao, ngunit hindi rin siya handang banggain agad ang babaeng nagbayad sa kanya. Ngunit nang ilatag ni Jonel ang forensic report at sabihin na posibleng madamay pati siya kung hindi siya magsasabi ng totoo, bumagsak ang mga balikat ni Nicanor. Wala talaga akong nakita. 6 na buwan ko siyang sinundan. Palengke, bahay ng ama niya, negosyo, school meetings, health center. Wala siyang ginawa. Malinis siya. Napapikit si Sarah. Sa simpleng pangungusap na yon, para bang narinig niya mismo ang pagpunid sa lambat na matagal nang ibinalot sa kanya. Ilang araw matapos iyon, pinatawag ni Jonel ang isang harapang pag-uusap sa bahay ni Donatella. Naroon sina Sarah, Leandro, Donatella, Amina, Jonel at si Nicanor. Maya-maya ay dumating din si Jorel Vera, halatang hindi mapakali. Hindi alam ni Donatella na may hawak na palang report si Sarah. Paglapad pa lang ng folder sa mesa, nagsalita na si Jonel. Peke ang lahat ng larawan ng ipinakita kay Leandro. Mariin niyang sabi, may forensic report tayo at may witness. Namutla si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Ibinigay ni Sarah ang report sa kanya. Habang binabasa ito ng asawa niya, unti-unting nagbabago ang kulay ng mukha nito. Samantala, si Donatella ay nanatiling tuwid ang likod, parang walang katiting na takot. Nagsisinungaling lang kayo, malamig nitong sabi. Ako po ang investigator na inupahan ninyo. Putol ni Nicanor. At totoo pong wala akong nakitang ebidensya laban kay Ma'am Sarah. Napatingin si Leandro kay Donatella. Mama, totoo ba to? Tahimik, hanggang sa biglang napahikbi si Jorel. Ako po ang nag-edit, bulalas nito. Pero si tita ang nag-utos. Ayoko sana pero sinabi niyang tutulungan niya ako sa utang sa shop. Tumahimik ka! Sigaw ni Donatella. Ngunit huli na. Parang isang salaming matagal nang may bitak ang sabay-sabay na nabasag sa loob ng sala. Napaatras si Leandro at napaupo sa silya. Hawak ang ulo. Mama, paano niyo nagawa to? Akala ni Sarah iyon na ang sandaling hihingi ng tawad si Donatella. Akala niya kahit paano may konting hiya pa ring matitira rito. Ngunit sa halip, dahan-dahang tumayo ang matandang babae, inayos ang laylayan ng suot nitong damit at tumingin sa kanilang lahat na parabang siya pa ang inaapi. Ginawa ko yan para protektahan ang anak ko, matigas nitong sabi. Kung hindi ko gagawin yan, kaynong gagawa sa kanya ng mas masahol. Hindi makapaniwala si Amina. Proteksyon? Paninira yan! Wala kang pakialam dito, matalas na sagot ni Donatella. Sumagot si Sarah.
At sa pagkakataong iyon, hindi na nanginginig ang boses niya. Wala po akong utang na paliliwanag sa inyo tungkol sa pagkatao ko, pero may utang po kayong katotohanan sa anak ninyo at sa apo ninyo. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang kawalan ng pagsisisi ni Donatella. Ang mas masakit ay ang reaksyon ni Leandro matapos ang lahat. Lumapit ito kay Sarah, namumugto ang mga mata. Mahal, patawad. Nagkamali ako. Nakatitig lang si Sarah sa kanya. Pero sana, pagpapatuloy nito, wag na nating kasuhan si Mama. Matanda na siya. Ina ko pa rin siya. Sa mga salitang iyon, parang may isa pa na namang bagay na bumagsak sa dibdib ni Sarah. Hindi dahil ayaw niyang patawarin si Leandro, kundi dahil sa kabila ng lahat, ng kasinungalingan, ng kahihiyan, ng 6 na buwang paniniktik, ng pagguho ng tiwala, ang una pa rin nitong inisip ay kung paano ililigtas ang taong sumira sa kanya. Kaya ng gabing iyon, tahimik niyang inayos ang ilang gamit nila ni Elio. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Leandro mula sa may pintuan. "Umalis muna kami," sagot ni Sarah habang tinutupi ang damit ng anak. "Hindi ko na kayang matulog sa bahay na to na parang maliit na bagay lang ang ginawa ng nanay mo." Humakbang si Leandro papalapit. "Sarah, sandali." "Hindi," putol niya. "Ang tagal kitang hinintay na ipagtanggol mo ako. Kahit minsan, kahit isang buong pagkakataon. Pero lagi mong pinipili ang katahimikan dahil mas madali iyon para sa'yo." Hindi nakaimik si Leandro. Paglabas ni Sarah sa silid, nadaanan niya si Donatella sa sala. Mataas pa rin ang baba nito, wala pa ring bahid ng pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ang takot ang naramdaman ni Sarah, kundi paglaya. Kinabukasan, lumipat muna siya at si Elio sa lumang bahay ng ama niyang si Gervasio. Doon sa simpleng tahanan na may lumang bentilador at kupas na kurtina, muling huminga si Sarah ng maluwag. Hindi pa tapos ang laban. Sa totoo nang, doon pa lang ito nagsisimula. Dahil kahit napatunayan niyang peke ang mga larawan, alam niyang hindi doon matatapos si Donatella. At tama siya. Sapagkat habang unti-unti niyang binubuo ang sarili sa bahay ng kanyang ama, sa kabilang panig naman ay nagsisimula ng mag-isip ng panibagong paraan ang kanyang biyanan upang muli siyang wasakin. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat ngulit mas nagbibigay lakas na bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng mundo, may mga taong tahimik ding lumalaban sa sarili nilang unos. At minsan, sa pakikinig sa kwento ng iba, doon natin unti-unting naaalala na kaya palating tumayo. Paglipat ni Sarah at ng anak niyang si Elio sa lumang bahay ng kanyang amang si Gervasio, hindi agad gumaan ang lahat. Sa unang mga linggo, para silang mga taong bagong nakaligtas sa sunog. Buhay nga, pero nangingitim pa ang alaala ng usok sa dibdib. Maliit ang bahay ni Gervasio. Ang sahig ay lumang kahoy na may mga bahaging umaaray kapag naaapakan. Ang bubong ay yero na malakas kumalampag tuwing umuulan. Ang kusina ay makitip at ang bintana sa sala ay may kupas ng kurtina na minsan pang tinahi ng yumayaong niyang ina. Pero sa bahay na iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Sarah nang hindi naghihintay ng bagong sumbat, bagong tingin o bagong bitak. Isang madaling araw, nagising siyang may halagbas na liwanag ng sumisilip sa siwang ng bintana. Katabi niya si Elio, nakayakap sa braso niya, mahimbing ang tulog. Sa kabilang kwarto, naririnig niya ang mahinang ubo ng kanyang amang si Gervasio. Dahan-dahan siyang bumangon, nagtimpla ng kape at tumingin sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang notebook niyang pinaglalagyan ng orders. Hindi pa tapos ang buhay. Iyon ang una niyang buong linaw na naisip. Nung umagang iyon, habang nagwawali siya sa tapat ng bahay, dumating si Amina Roses dala ng isang supot ng pandesal at ilang flyers. "Alam ko na ang mukha mong yan," sabi ni Amina habang iniabot ang supot. "Ibig sabihin niyan, may iniisip kang paraan para magsimula ulit." Napangiti si Sarah, pagod ngunit totoo. "Hindi na pwedeng puro iyak lang, kailangan ko ng umusad." "Good," sagot ni Amina. "Dahil may livelihood fair ang barangay next month. Gusto kong sumali ka. Dessert booth. Gawa mo lahat." Napakurap si Sarah. "Ako?" "Oo, ikaw. At huwag ka na magpakumbaba ng sobra. Masarap ang gawa mo, magaling ka. Hindi mo kasalanan kung may mga taong galit sa'yo dahil hindi ka nila mapasunod."
Iyon ang una sa maraming pinto na muling bumukas para kay Sarah. Sa mga sumunod na buwan, tinutukan niya ang pagpapalago ng maliit niyang baking sideline. Hindi na lang siya gumagawa ng cakes para sa kaarawan. Unti-unti niyang pinalawak ang menu. Cassava bars, banana loaf, mini tarts, revel bars, at pastry boxes para sa mga teachers at municipal staff. Tinulungan siya ni Perlina D, na noon pa man ay naniniwala na may potensyal siyang lumaki. Sarah, sabi ni Perlina habang inaayos ang booking book nito sa isang event, hindi sapat na tawagin mo lang itong sideline. Negosyo na to. Oras na karapangalanan mo. Napaisip si Sarah. Nakatingin siya noon sa mga pastry boxes na maingat niyang tinalian ng puting ribbon. Seraphine Kitchen Studio, mahina niyang sabi. Napangiti si Perlina. Ayan, mas may tindig, mas may pangarap. Dahil sa mga event contacts ni Perlina, nakapasok ang mga produkto ni Sarah sa mas malalaking okasyon sa bayan. Sa una, nahihiya pa siyang magpresyo ng tama. Sanay kasi siyang isipin muna ang kakayahan ng iba bago ang pagod niya. Pero tinuruan siya ni Perlina at ni Amina na ang pagiging mabuti ay hindi ibig sabihing dapat palaging lugi. Habang unti-unti siyang bumabangon, si Elio naman ay mas naging masigla. Mas gusto ng bata sa bahay ni Gervasio dahil may maliit na bakuran doon at may puno ng bayabas sa likod. Minsan, pagkatapos mag-bake ni Sarah, makikita niyang tumatakbo si Elio habang hawak ang laruan nitong truck at sinusundan ng matandang si Gervasio na kunwari humahabol. Dahan-dahan apo, sigaw ng matanda, kahit halatang natutuwa. Talo ka, lolo, hagighik ni Elio. Sa tuwing naririnig iyon ni Sarah, may kung anong humihilom sa kanyang loob. Hindi man buo, pero hindi na rin siya wasak gaya ng dati. Ngunit tama ang hinala niya, hindi pa tapos si Donatella. Isang umaga, may dumating sa bahay nila. 2 tao mula sa Social Welfare Office kasama si Kagawad Isko Tabar. Isa sa kanila ay si Mariel Tandingan, isang social worker na kalmado ang boses at mabait ang mga mata. Magandang umaga po, sabi ni Mirel. May natanggap po kaming report tungkol sa di umano'y kapabayaan at pananakit sa bata. Natigilan si Sarah. Anong report? Tanong niya, bagamat sa kaibuturan niya'y alam na niya kung sino ang nasa likod nito. Mirel glanced at her clipboard. Hindi po namin pwedeng agad sabihin ang source, pero kailangan po naming magsagawa ng assessment. Lumapit si Gervasio mula sa sala. Imposible yan. Ang anak ko, nilanggam hindi kayang saktan. Hinawakan ni Sarah ang braso ng ama. Tay, ako na po. Sa kabila ng kaba, pinapasok niya ang mga ito. Tinignan nila ang bahay, ang higaan ni Elio, ang mga school materials nito, ang mga gamot, ang pagkain sa kusina. Kinausap din nila ang bata. Si Elio na nooy hawak ang lapis niyang dilaw ay sumagot ng inosente ngunit malinaw. Mabait po si mama. Pinapagalitan niya po ako pag makulit ako, pero hindi niya po ako sinasaktan. Tapos po nilalagyan niya ng stars yung notebook ko kapag maganda sulat ko. Napangiti si Mirel. Sinuri rin nito ang braso at binti ng bata, walang bakas ng pananakit. Malinis ang bahay, kumpleto ang gamit, maayos ang bata. Nasa tapat pa nga si Amina ng mga oras na iyon at agad pumasok nang makita ang nangyayari. Ako ang barangay health worker rito, diretsyong sabi ni Amina. Kung may report na ganyan, gusto kong ilagay sa record na kilala ko si Sarah at wala akong nakitang kahit anong abuso sa batang yan. Maya-maya ay dumating din si Mang Delpin dahil may ihahatid sana itong kahon ng butter at asukal. Nang malaman ng nangyayari, agad din itong nagsalita. Kung sinong nagsumbong sinungaling, sabi nito. Araw-araw kong nakikita yang mag-ina. Kahit pagod si Ma'am Sarah, inuuna niya lagi ang bata. Mabilis ang naging assessment. Sa dulo, mahinahong isinara ni Mirel ang folder nito. Sa nakikita po namin, maayos ang kalagayan ng bata. Wala po kaming basehan para sa report na iyon. Napalunok si Sarah. Pwede ko bang malaman kung sino ang nagsumbong? Mirel hesitated. Hindi ko po pwedeng pangalanan ng direkta, pero sasabihin ko na lang po ito. May pattern pong minsan ng malicious reporting sa mga domestic conflicts. Mainam pong i-document ninyo ang lahat ng nangyayari sa inyo. Hindi na kailangan pang sabihin ni Mirel ng tahasan. Alam na alam ni Sarah kung sino ang gumawa noon. Nang gabing iyon,
Habang pinapatulog si Elio, napaupo si Sarah sa gilid ng kama at matagal na napatitig sa dingding. Unti-unti na siyang kinakain hindi ng takot, kundi ng matinding pagkapagod sa paulit-ulit na kasamaan ng iisang tao. Makalipas ang ilang araw, dumating si Leandro sa bahay ni Gervasio. Nakatayo lang ito sa gate, may hawak na supot ng prutas at laruan para kay Elio. Bumigat agad ang dibdib ni Sarah nang makita siya. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ng lalaki. Nagdalawang isip si Sarah, pero pinapasok din niya ito dahil ayaw niyang makita ni Elio na may eksenang nagaganap sa tarangkahan. Sa sala, tahimik ang lahat. Si Gervasio ay nagkunwaring abala sa radyo, ngunit halakang nakikinig. Si Elio naman ay nasa gilid, nilalaro ang bagong laruan. "Kumusta ka?" tanong ni Leandro. Napatingin si Sarah sa kanya. "Anong kailangan mo?" Nagbuntong hininga si Leandro. "Narinig ko ang tungkol sa report sa social welfare. Hindi ko alam na gagawin na naman yun ni Mama." "Hindi mo alam?" ulit ni Sarah. "Ilang beses mo nang sinabi yan, Leandro. Hindi mo alam, hindi mo inaasahan, hindi mo akalain kaya niya. Hanggang kailan ganyan?" Natahimik ang lalaki. "Pumunta ako rito para makita si Elio," mahinang sabi nito. "At para sabihing, kinausap ko si Mama." "Kinausap mo lang?" "Sarah, huwag mo naman sanang pilitin na mamili agad ako." Doon tumawa si Sarah, isang maiksi ngulit pagod na tawa. "Yan na naman, parang ang hirap na hirap mong unawain na hindi kita pinipilit mamili sa pagitan ko at ng nanay mo. Ang hinihingi ko lang, piliin mo ang tama. Pero sa tuwing may ginagawa siyang masama, lagi kang may dahilan." "Nanay ko pa rin siya." "At asawa mo ako," madiing sagot ni Sarah. "Ako ang ina ng anak mo. Ako ang kasama mong nangarap. Pero kapag ako ang sinasaktan niya, parang ang pinakamalaki mo lang ang ambag ay ang sabihing pagpasensyahan mo na." Hindi nakaimik si Leandro. Halatang may gustong sabihin ngulit gaya ng dati, namatay rin iyon sa lalamunan niya. Pag-alis nito, mas luminaw pa kay Sarah ang isang bagay. Hindi sapat na mahal ka ng isang tao kung hindi kanya kayang ipagtanggol. Sa kabila ng panibagong sakit na iyon, nagpatuloy ang buhay. Mas naging abala siya sa paghahanda para sa livelihood fair. Sa tulong ni Amina, nabigyan siya ng pwesto malapit sa entablado. Tinulungan naman siya ni Teacher Roswin Nadera, ang head teacher ng elementarya, na magpakalat ng flyer sa school at sa mga magulang. "Ako na ang bahala sa announcement," sabi ni Teacher Roswin. "At saka, may suggestion ako. Bakit hindi ka magbenta ng snack boxes para sa school events? Wala kaming maayos na supplier ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Sarah. "Talaga po?" Tumanggo ang guro. "Mas maigi nang sa kakilala at maayos magtrabaho kaysa sa kung sino-sino. Ito na ang isa pang biyayang dumating, ang isang school canteen contract para sa pastries at snack boxes. Maliit man sa simula, regular naman. At para sa isang inang nag-uumpisang muli, napakalaking bagay noon." Ngunit habang lumalawak ang mundo ni Sarah, mas umiitim naman ang ugali ni Donatella. Nagsimula ang bulong-bulong sa barangay. May kaso raw yang si Sarah. Hindi maaalagaan ng anak. May lalaki pa raw kahit hiwalay na sa asawa. Naririnig ni Sarah ang ilan sa mga iyon kapag dumadaan siya sa tindahan o nag-aabot ng order sa covered court. Masakit, oo, pero hindi na siya agad natitinag. Dahil ngayon, may mga tao nang direktang nakakakita sa kanya, hindi lang sa chismis. At huwag mong kakalimutan, sabi ni Amina, minsang sabay silang umiinom ng gulaman matapos ang fair orientation. Ang chismis, mabilis kumalat, pero ang ebidensya, kapag dumating, iyon ang bumabasag sa lahat. Dumating ang isa pang mabigat na insidente isang gabi matapos ang barangay planning meeting. Pauwi si Sarah, pagod at may dalang mga lalagyan ng cake stand mula sa van niya, nang mapansin niyang may mahaba na namang gasgas sa kanang pinto ng sasakyan. Napatigil siya. Hindi ito ang unang beses. Noong isang linggo, may manipis na kalmot na nakita rin siya sa bumper. Binaliwala niya muna iyon. Iniisip na baka sa parking lang nangyari. Pero ngayon, mas malalim, mas malinaw, at halatang sinadya. Hindi na to aksidente. Bulong niya. Kinabukasan, dinala niya ang van kay Totong,
ang mekanikong matagal nang kilala ng pamilya nila. Tahimik na sinuri ng lalaki ang mga gasgas, saka umiling. Hindi to tama ng kung ano lang sa kalsada, sabi ni Totong. Kinayod to, may susi o matulis na bagay. Napapikit si Sarah. Alam ko na kung sino. Nagtaas ng kilay si Totong. Yung biyenan mo? Hindi na siya sumagot. Sapat na ang katahimikan niya. Dumating din si Mirel Tandingan sa shop na iyon dahil may ipapaayos na tricycle voucher files sa katabing print center at nagkataong nakita si Sarah. Nang marinig nito ang hinala, mahinahon ngulit diretso itong nagsabi. Dokumentohan mo na ang lahat. Litrato, petsa, oras, saksi. Huwag mo nang hahayaan na puro salita lang ang hawak mo. Sa gabing iyon, nakaupo si Sarah sa harap ng notebook kasama sina Gervacio at si Amina. Isa-isa nilang isinulat ang lahat ng nangyari mula sa peking litrato, maling report sa social welfare, pagkalat ng chismis, hanggang sa gasgas sa van. Tinignan ni Sarah ang pahinang unti-unting napupuno ng mga detalye ng sakit na dinanas niya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi lang ito listahan ng pang-aapi. Ito rin ay listahan ng mga dahilan kung bakit hindi na siya babalik sa dating pananahimik. Sa labas ng bahay, tahimik ang gabi. Ngunit sa dibdib ni Sarah, may bagong anyo ng lakas na unti-unting tumitibay. Hindi na siya ang babaeng umaasang kusang titigil ang kasamaan ng iba. Natututo na siyang tumayo, natututo na siyang magtala, at higit sa lahat, natututo na siyang lumaban kasama ang mga taong handang maniwala at tumulong sa kanya. At sa di kalayuan, may isa pang katotohanang malapit ng sumabog. Ang katotohanang magbibigay sa kanya ng pagkakataong harapin si Donatella hindi na bilang takot na manugang, kundi bilang isang inang handang ipagtanggol ang pangalan, anak, at buhay na pinaghirapan niyang buuin. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa dami ng unos na dumaraan sa buhay ng tao, may mga kwentong nagpapaalala sa atin na may hangganan ng pang-aapi, may araw para sa katotohanan, at may tahimik na tagumpay para sa mga taong piniling lumaban ng marangal. Pagkatapos ng gabing naglista si Sarah ng lahat ng pananakit, paninira, at panghaharas na ginawa ni Donatella laban sa kanya, parang may nabuo sa loob niya na hindi na muling natunaw. Hindi iyon basta galit. Hindi rin iyon simpleng tapang. Isa iyong malinaw na desisyon na hindi na niya hahayaang lumaki si Elio sa paniniwalang normal lang na abusuhin at siraan ng isang tao basta kamag-anak mo ang gumagawa. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa munisipyo kasama sina Amina, Mirel Tandingan at si Totong na may malinaw na litrato ng mga gasgas sa van. Naroon din si Attorney Jonel Sarmiento, maayos ang ayos ng mga dokumento, ang forensic report tungkol sa peking litrato, ang tala ng malicious report sa social welfare, at ang listahan ng mga petsa kung kailan naganap ang mga paninira. Habang nakaupo sila sa maliit na conference room, unti-unting pinapaliwanag ni Jonel ang mga opsyon. Una, sabi niya habang tinuturo ang isang papel, may basehan tayo para sa harassment at defamation. Pangalawa, may malicious mischief para sa sasakyan. Pangatlo, pwede tayong humingi ng protection measures para hindi basta-basta makalapit si Donatella sa iyo at sa bata kapag may ebidensya ng continued harassment. Tahimik na nakinig si Sarah. Hindi siya sanay sa ganitong mga salita, sa ganitong proseso. Pero ngayon, wala na siyang takot na umurong. Gawin natin, diretso niyang sabi. Napatingin si Amina sa kanya at bahagyang ngumiti. Yan ang gusto kong marinig. Makalipas ang ilang araw, mas naging maingat si Sarah sa bawat kilos. Hindi na siya umaalis ng walang note sa phone. Lahat ng tawag, lahat ng mensahe, lahat ng sulyap ng chismis ay itinatala niya. Tinulungan siya ni Mirel na ayusin ang incident log. Si Totong naman, gaya ng naipangako nito, ay palihim na naglagay ng maliit na CCTV camera sa pwesto ng garahe malapit sa bahay ni Gervacio. Dahil napansin nilang tuwing may pagdalaw o pag-ikot sa lugar si Donatella, saka lumilitaw ang mga bagong gasgas sa van. Hindi ko gustong humantong sa ganito, sabi ni Totong habang iniaayos ang anggulo ng kamera. Pero may mga taong hindi titigil hanggat hindi nahuhuli. Napatango si Sarah. Matagal ko nang inaasahang kusang titigil siya. Mali pala ako. Samantala, lalo pang umayos ang takbo ng Seraphine Kitchen Studio. Sa tulong ni Perlina at ni Teacher Roswin Nadera,
Nakakuha siya ng regular na order para sa school snacks at faculty meetings. Hindi pa man en grande, pero tuloy-tuloy. Si Elio naman ay nagsimula ng mag-grade school at tuwang-tuwa si Gervasio sa tuwing siya ang naghahatid sa apo sa gate kapag walang delivery si Sarah. Isang hapon, habang nasa kitchen si Sarah at inaayos ang tray ng brownies para sa isang seminar, dumating si Perlina na may malaking ngiti. "May balita ako," sabi nito habang inilalapag ang folder. Bakante yung maliit na commercial space malapit sa plaza. Yung dating milk tea shop. Napahinto si Sarah. "Anong gagawin ko dun?" "Ano pa? Magbukas ka ng maliit na cafe-bake shop. Hindi ka na pang bahay lang, Sarah. Ang dami mo ng repeat customers. Yung mga tao hinahanap na mismo ang pangalan mo." Napatawa si Sarah sa kaba. "Ate Perlina, baka hindi ko kayanin. Kinaya mo nga ang biyenan mong parang bagyo." Biro nito. Negosyo pa kaya? Napailing si Sarah ngulit hindi nawala ang munting kislap sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na paninira, may bagong pangarap na humuhugis. Hindi batay sa pagtitiis, kundi sa paglago. Ngulit bago pa man tuluyang bumilis ang pag-angat ng buhay niya, dumating ang inaasahan nilang sandali. Isang gabing umambon matapos ang barangay planning meeting, tinawagan si Sarah ni Totong. "Ma'am Sarah?" Mahina ngunit madiing sabi nito sa telepono. Nandito na ang sagot. Napaayos ng upo si Sarah. "Anong ibig mong sabihin? May kuha na tayo, kitang-kita." Agad siyang nagtungo kina Totong kasama si Amina. Sa maliit na computer monitor sa talyer, pinatugtog ni Totong ang CCTV footage. Kita roon ang van ni Sarah, nakapark sa tabi ng bahay. Ilang minuto ang lumipas, may humintong kotse sa tapat. Bumaba si Donatella, nakaayos pa ang buhok at may dalang bag. Tumigil ito sa tabi ng van. Tumingin sa paligid, saka may inilabas na susi o matulis na bagay at dahan-dahang kinayod ang kanang pinto ng sasakyan. Maya-maya, lumapit din si Maris. Tila nagbabantay sa kalsada. Napatakip si Sarah sa bibig niya. Kahit alam niyang si Donatella ang may gawa, iba pa rin palang makita ng harapan ng karupitan nito. Hindi na ito hala. Ebidensya na. Kinabukasan din, isinama nila ang video sa mga reklamo. Hindi na nakalusot si Maris nang ipinatawag ito sa barangay dahil may malinaw na kuha. Sa una, todo tanggi pa ito. "Hindi ko po alam nakakayuri ni tita ang kotse. Nandun lang ako, pero hindi mo rin siya pinigilan." Lamig na sagot ni Kagawad Isko Tabar. "At base sa video, nakabantay ka pa." Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting bumaliktad ang ihip ng hangin sa barangay. Ang mga kapitbahay na dati bulong ng bulong tungkol kay Sarah ay nagsimulang mahiya. Si Aling Odette, na noon ay halos maniwala sa lahat ng sinabi ni Donatella, ay hindi na makatingin ng tuwid kay Sarah kapag nagkakasalubong sila sa tindaran. Minsan pa nga, lumapit ito habang nagbabayad si Sarah ng asukal. Hiha?" Pautal nitong sabi. "Pasensya ka na kung may mga narinig akong kung ano-ano noon." Hindi ngumiti si Sarah pero hindi rin siya ng insulto. "Mas maganda po, Aling Odette. Sa susunod po, huwag munang maniwala hanggat hindi ninyo nakikita ang totoo." Natahimik ang matanda at bahagyang napahiya. Sa gitna ng lahat ng ito, muling dumating si Leandro. Ngunit hindi na tulad ng dati na may dalang dahilan para sa ina. Ngayon, halatang durog siya. Nagkita sila ni Sarah sa labas ng school ni Elio matapos ang flag ceremony. Nakatayo si Leandro sa ilalim ng punong akasya. Halatang matagal nang naghihintay. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Tahimik si Sarah sandali bago tumango. Naglakad sila papunta sa gilid ng court kung saan walang gaanong tao. "Alam ko na," sabi ni Leandro, paus ang boses. "Nakita ko ang video. Kinausap ko si Maris. Totoo lahat." Nanatiling kalmado si Sarah. "Matagal nang totoo ang lahat, Leandro. Ngayon mo lang tinanggap." Napayuko ang lalaki. "Patawad." Tahimik. Hindi lang doon sa mga litrato, dugtong lito. Hindi lang sa mga paninira ni nanay. Patawad dahil sa lahat ng panahong nakita kong mali na pero pinili kong manahimik. Akala ko noon, kapag hindi ako pumagitna, maayos din ang kusa. Hindi ko naisip na sa pananahimik ko, kinukonsinti ko na pala siya. Napapikit si Sarah sandali. Noon pa man, ito na ang mga salitong gusto niyang marinig. Pero sa kung paanong sugat kapag matagal nang magaling ay nagiiwan ng pilat, hindi na rin gaanong kadaling ibalik ang dati. "Leandro," mahinahon niyang sabi, "ang pinakamabigat, hindi yung siniraan ako ng nanay mo.
Ang pinakamabigat, pinanood mo lang. Namasa ang mga mata ng lalaki. Alam ko, hindi sapat na hindi ka ng api. Dapat, ipinagtanggol mo ako. Ako ang asawa mo noon. Ako ang ina ng anak mo. I know. Pero tuwing may ginagawa siyang masama, lagi mong inuuna ang linyang, ina ko pa rin siya. Napahawak si Leandro sa mukha niya. Halatang hirap na hirap tanggapin ang sarili niyang kahinaan. Pwede pa bang ayusin? Matagal na tumingin si Sarah sa kanya. Naroon pa rin ang alaala ng mga unang taon nila. Ang simpleng kasal, ang maagang pangarap, ang mga gabing magkatabi silang nanghihina sa pagod pero masaya. Ngunit kasabay noon ay ang mga gabing umiyak siyang mag-isa, ang mga paninirang hinayaan nitong mangyari, at ang katahimikang mas masakit pa kaysa sigaw. Bilang ama ni Elio, sagot niya, "Oo, gusto kong maayos ang samahan ninyo ng anak mo. Hindi kita ipagkakait sa kanya." Tumingin si Leandro sa kanya, may bahid ng pag-asa. Pero bilang asawa, huminga siya ng malalim. May mga bagay na hindi na kayang ibalik ng sorry. Parang tuluyang nanhina ang mga balikat ni Leandro, ngunit hindi na ito nakipagtalo. Siguro, sa unang pagkakataon, nauunawaan na rin niyang may mga desisyong darating na hindi na maaayos ng simpleng pakiusap. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng formal na hearing ukol sa mga reklamo laban kay Donatella. Dahil sa forensic report, testimonya ni Nicanor, pag-amin ni Jorel sa naunang editing, findings ni Mirel sa malicious report, at malinaw na CCTV footage ng paninira sa sasakyan, wala nang matibay na debensa ang matanda. Nang una ay matigas pa rin si Donatella. "Pinagtutulungan ninyo ako," galit nitong sabi sa hearing room. "Lahat kayo, kampi sa babaeng yan." "Hindi po kayo pinagtutulungan," kalmadong sagot ni Jonel. "Pinananagutan po kayo ng mga ginawa ninyo." Maging si Tio Bernier, na dati laging nakikisang-ayon kay Donatella, ay tumahimik nang makita ang mga ebidensya. At si Feli Arandia, na minsang nag-uudyok pa sa likod, ay hindi na rin nagpakita. At si Maris, sa takot na mas lumubog, ay naglabas pa ng ilang ulang voice messages ni Donatella kung saan sinasabi nitong, "Kailangan nang maalis si Sarah sa buhay ng anak ko." Sa huli, dahil sa edad ni Donatella at sa ilang legal considerations, hindi siya agad nakulong. Ngunit pinatawan siya ng restraining conditions, obligasyong magbayad ng danyos para sa paninirang puri at pananira sa ari-arian, at formal na babala ukol sa mga susunod pang paglabag. Higit sa lahat, malinaw nang nakatala sa komunidad ang katotohanan. Si Sarah ang siniraan at si Donatella ang nanira. Pagkalabas ng hearing, humabol si Donatella kay Sarah sa koridor. Hindi na kasing taas ang noon nito gaya ng dati, ngunit wala pa ring tunay na pagsisisi sa mga mata niya. Galit lamang at pagkapahiya. "Masaya ka na?" Malamig nitong tanong. Tumingin si Sarah sa kanya ng diretsyo. "Hindi po ako masaya sa pagbagsak ninyo. Masaya ko dahil sa wakas, tumigil na ang pagsisinungaling." Humigpit ang panga ni Donatella. "Inagaw mo ang anak ko." Mabagal na umiling si Sarah. "Hindi ko siya inagaw. Kayo ang nagtulak sa kanya palayo sa lahat ng taong dapat sanay minahal niya ng tama." Iniwan niya ang biyenan sa koridor na iyon nang walang pabalik na sigaw, walang paghihiginte, walang insulto. Dahil minsan, ang pinakamatinding panalo ay ang kakayahang umalis nang hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Lumipas ang mga buwan, at muli, naging mga taon. Sa tulong ni Perlina, Teacher Roswin, Amina at ilang maliliit na pautang na maayos niyang nabayaran, nabuksan ang maliit ngunit mainit na cafe-bake shop sa tabi ng plaza. Pinangalanan niya itong Elio and Ember, pangalan ng anak niya at ng apoy na minsang muntik nang pumatay sa kanya, pero siya ring naging liwanag ng bago niyang simula. May mga puting kortina ang shop, malinis na kahoy na mesa at estanteng puno ng tinapay, bars, cookies at cake slices. Sa umaga, may mga teachers na dumadaan para sa kape at ensaymada. Sa hapon, may mga estudyanteng bumibili ng banana loaf at revel bars. Sa gabi, may ilang empleyado ng munisipyo na sumasaglit para sa tahimik na dessert at tsaa. Naging inspirasyon si Sarah sa maraming babae sa barangay. Sa tulong ni Mirel at Amina, nagsimula siyang magdaos ng maliliit na weekend sessions para sa mga nanay na gustong matutong mag-bake at magnegosyo.
Si Gervasio, bagamat mahina na ang tuhod, ay madalas pa ring nakaupo sa isang sulok ng cafe, proud na proud sa anak habang pinagmamasdan si Elio na gumagawa ng assignment sa mesa. Minsan, makikita ni Sera si Leandro na dumadaan upang sunduin o ihatid si Elio. Hindi na sila mag-asawa, ngunit natuta silang magsalita ng maayos bilang mga magulang. Unti-unti ring nagbago si Leandro, hindi bilang lalaking bumalik sa kanya, kundi bilang amang pilit binubuo ang responsibilidad na minsan niyang pinabayaan. Isang hapon, makalipas ng halos 3 taon mula nang mabunyag ang lahat, dumating si Leandro sa cafe habang sarado pa ang kalahati ng glass door. Tahimik siyang tumayo sa counter habang inaayos ni Sera ang mga kahon ng pastry. "May oras ka ba?" tanong nito. Tumanggo si Sera. Umupo sila sa mesa malapit sa bintana kung saan tanaw ang plaza at ang mga batang naglalaro. "Napadaan ako hindi lang para kay Elio. Gusto ko lang ulit sabihin, salamat sa hindi mo paghadlang sa akin bilang ama niya. At patawad pa rin, alam kong huli na ang marami." Tiningnan siya ni Sera, mas payapa na ngayon ang mukha. "Mas mabuti ng huli mong naintindihan kaysa hindi kailanman." Ngumiti si Leandro ng mapait. "Minsan iniisip ko kung naging matapang lang sana ako noon. Pero hindi ka naging matapang noon." Putol ni Sera, hindi sa galit kundi sa katotohanan. At iyon ang realidad na kailangan nating tanggapin. Tumanggo si Leandro. Wala na ring pagtatalo. Pag-alis nito, bumalik si Sera sa counter. Sa kabilang mesa, nakaupo si Elio, mas matangkad na ngayon, abala sa pagsusulat. Sa sulok naman, taimik na umiinom ng salabat si Gervasio. Sa kusina, rinig niya ang boses ni Perlina na nagtatawanan sila ng isa sa mga staff. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw at tumatama ang gintong liwanag sa salamin ng cafe. Saglit siyang tumigil. Naalala niya ang mga peking larawan, ang mga gabing hindi siya pinaniwalaan, ang panawag sa social welfare, ang mga gasgas sa van, ang mga chismis na ipinakalat sa barangay, ang mga sandaling akala niya'y wala nang matitira sa kanya. Ngunit heto siya ngayon. Hindi perpekto ang buhay, hindi ibinalik ng panahon ang mga nasayang, hindi rin biglang naging mabuti ang lahat ng taong nakasakit sa kanya. Si Donatella ay nabubuhay pa rin sa luma nitong bahay, halos wala nang bumibisita, unti-unting kinakain ng katahimikan na siya rin ang may gawa. Hindi na ito kinakatakutan sa barangay, iniiwasan na lang. At si Sera? Siya ang babaeng minsang sinubukang burahin ng kasinungalingan, pero sa dulo, mas luminaw pa ang anyo ng kanyang pagkatao. Tahimik siyang napangiti habang minamasdan ng anak niyang nagsusulat, ang ama niyang tahimik na nagpapahinga at ang negosyong siya mismo ang bumuo mula sa abo ng isang wasak na buhay. Hindi siya iniligtas ng sinuman. Siya mismo ang tumayo. At sa wakas, sapat na iyon.